Uli after, I think more than 2 months bago ako nakapalik na naman dito. At alam natin na lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya, bago po tayo tumuloy sa ating pong pag-aaral ngayon, ay samahan niyo muna ako sa maikling panalangin. Hindi natin ang gabay ng Diyos. Muli dakilang Ama, kami ay narito ngayon sa layunin na makapagbigay ng papuri sa inyo. Alam namin, O Diyos, na kasabay ng aming po, ng inyong pagpili sa amin, yung pagkahirang nyo sa amin ay naroon ng inyong plano. At yung plano na yon ay lahat ng ito ay para sa amin. At siyempre, naroon po ang pangunahing layunin na kami ay makapagbigay ng lubod sa inyo. At nilikha nyo kami upang kayo po ay maitaas ang inyong pangalan. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa umaga pong ito, na nawa ay tunay nga po na maitaas ang inyong pangalan sa pamamagitan ng inyong pong mensahe ngayon. Gamitin lamang po ninyo ang inyong likod bilang saluyan ng inyong mga salita. At alam namin, Panginoon, ito'y ginagamit ninyo upang kami ay patuloy na malingap ninyo at pabigyan niyo kami ng tamang pamantayan kung paano namin ipagpatuloy ang aming buhay dito sa mundo. At nawa nga po ay talagang magamit namin ito para mapapurihan kayo. At lahat ng ito, aming hiling at dalangin muli sa inyo. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, ang ating pong pag-aaral ay, ito po yung sinisiris ko. At alam ko ay hindi ako nagkakamali, ay pang 4 or pang 5 po natin itong topic dito sa Isaiah chapter 1. At ngayon po ay ang focus natin ngayon ay nasa verse 9. At ang ating pong theme ay the glimpse of hope. Okay, yung nakasilay tayo ng pag-asa dito po sa verse 9 na ito. Okay, sa una po nating pag-aaral ay meron po tayong nakita doon na ang kasalanan ay talagang nagdudulot po ito ng miserable buhay at pagiging alipin, hopeless at pagiging desolate. So, para makuha po natin siguro yung maalala natin yung ating mga pinag-aralan before, ay balikan natin, basahin natin yung Isaiah chapter 1. Pwede pa natin from verse 2, okay, para makuha po natin yung konteksto. From verse 2 hanggang verse 9. Okay? So sabi po diyan, pakinggan ninyo langit at lupa, dahil sinabi ng Panginoon, inalagaan ko at pinalaki ang mga Israelita na aking mga anak, pero nagrebelde sila sa akin. Kahit ang mga bagay kilala ng kanilang tagapag-alaga at ang mga asno'y alam kung saan sapsaban sila pinapakain ng nagmamay-ari sa kanila, pero ang mga mamamayan kong Israelita ay hindi nakakilala sa akin. Sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng mga gumagawa ng masama at na mapaminsala. Itinakwil nila at kinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. Mga taga-Israel, bakit patuloy kayong nagre-rebelde? Gusto pa ba ninyong maparusahan? Para kayong tao na puro sugat ang ulo at ang puso'y puno ng sakit. At mula ulo hanggang talampakan ay walang bahagi na walang sugat, pasa at pamamaga. Hindi ito nahuhugasan o nabibindahan o nagagamot. Hindi napapakinabangan ang inyong bansa. Sinunog ng mga dayuhan ang mga lungsod ninyo at kitang-kita ninyong sinasamsam nila ang mga bunga ng inyong pananim. Sinisira nila ang inyong lupain hanggang sa hindi na mapakinabangan. Walang natira kundi ang Jerusalem para itong silungan sa isang ubasan o isang kubol sa taniman ng mga pipino at nag-iisang nakatayo, at para rin lungsod na pinalibutan ng kaaway. Kung ang Panginoon ay makapangyarihan ay hindi nagtira ng ilan sa atin, ay natulad na sana tayo sa Sodom at Gomora. So, diyan po nakapokus yung ating pong pag-aaral sa verse 9. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa po ng kanya pong mga salita. Kung mapapansin po ninyo, from verse 2 hanggang verse 8 ay nariyan yung hinanakit ng Diyos sa kanya pong bansang Israel. Bagamat sabi niya, nilikha ko kayo ayon sa aking wangis, inalagaan ko kayo, pinalaki. Pero ang nangyari, tinalikuran ninyo ako, nagrebelde kayo. At pinuri niya ang
mga baka at aso. Sabi niya, buti pa yung baka at mga aso, alam nila kung sino ang kanilang Diyos. Alam nila kung ano ang kanilang kailangan. Alam nila kung saan nila makukuha yung kanilang kailangan. At dahil dyan, ay hindi nakikita ng Diyos na ang tao ay tumutugon ayon doon sa disenyo ng pagkalikha ng Diyos sa kanila. Kaya ang tingin ng Diyos sa kanila, sabi niya, wala nang malinis sa inyo, walang magandang bahagi ng katawan ninyo mula ulo hanggang paa. At tingin ko sa inyo, puro sugat, naknanaknak. Okay? Ang dumi ninyo. Yan ay bunga ng pagsuway ng tao ayon sa kalooban ng Diyos, hindi pagtugon ng tao doon sa disenyo ng Panginoon sa Kanya. Kaya nakita po natin sa previous na ating pong pag-aaral, kaya na nabanggit ko kanina, na dahil sa kasalanan, ang tao po ay nauwi sa pagiging desolate. Okay? Pagiging hopeless, okay? Helpless. Parang mistulang walang pag-asa ang tao sa sarili niyang kakayanan. But thanks God, okay? Purihin ang Diyos dahil dito sa verse 9, dito po ay nakasilay tayo ng pag-asa. Kaya nga ang ating po natin ay the glimpse of hope. Kasi dito po, sa verse 9 ay mistulang ito yung pinaka-turning point ng mensahe ni Isaias na mula doon sa ipinakita ni Isaias kung ano ang kalagayan ng tao at kauuwian ng tao kung ang tao ay magpapatuloy sa kasalanan. Subalit, pagdating sa verse 9, sabi ni Isaias, kung hindi nagtira ang Diyos, sa inyo, ubos kayo. Okay? Matutulad kayo sa Sodoma at Gomora na walang nakitang buhay sa kanila, maging sa halaman o anumang uri ng hayop, lahat ay naubos. So, meaning, ito pong verse 9 ay dito po nakita natin na kumbaga ito'y kumakatawan sa mensahe ng buong Biblia, ng Gospel. Kumbaga ito po ay naglalaman ng kumbaga synopsis or summary form ng mensahe ng buong Biblia. Kumbaga parang John 3:16. Okay? Alam natin na ang sa nutshell ng John 3:16 ay naroon po yung Ebanghelyo. Naroon yung Gospel. So, ganun din po sa verse 9. Okay? Maaninag po natin dito sa ating po pag-aaral na makakitaan natin ito ng Gospel dito sa verse 9. Ano ibig ko sabihin? Sa John 3:16, ano ba sabi sa John 3:16? Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong o kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pag ginamitan mo ng theology, pag sinabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Meaning, meron pong issue ang tao na dapat ayusin, which is na hindi naman kayang ayusin ng tao sa kanyang sariling kakayanan. Kung kaya't umabot doon sa ang Diyos mismo ang nagbigay ng kanyang anak para matugunan ang pangangailangan ng tao na hindi naman niya kayang tugunan. At ito ang pwede lamang tumugon si Jesus Christ. Ang Diyos lamang ang siya pwedeng magligtas sa tao. So, ganun din po sa verse 9, makikita po natin sa ating pag-aaral ngayon na ang verse, na sa nutshell ng verse 9, ay naroon din po yung gospel. Kasi naroon yung maliban, or sa English, except, maliban na kung ang Diyos ay nagtira, hindi siya nagtira ng ilan sa inyo, ubos kayo. Matulad kayo doon sa Sodom at Gomora. Ngayon, kung isasummarize po natin yung gospel dito sa verse 9, makakita tayo ng tatlong headings o tatlong katuruan. Una, ang makikita po natin, sin merits and deserve the punishment of total destruction. Ang taong namumuhay sa kasalanan ay kaya po ng binabanggit ni Isaias dito. Kung hindi kayo titigil, ang mangyayari sa inyo katulad ng nangyari sa Sodom at Gomora. So, dito natin makita na walang ibang matatamo ang taong nagpapatuloy sa kasalanan kundi ang parusa or punishment ng Diyos. At hindi lamang punishment, kundi total destruction. Katulad ng nangyari sa Sodom at Gomora, wala talagang matira. Kaya nung pag-aaral po natin before, di ba, gaya ng nabanggit kanina doon sa verse 5 po yata, verse 7, na ang Jerusalem ay nagbistulang
taniman ng mga pipino or ubas na ang nakikita lamang ay nasa gitna yung isang tubo. Okay? Kasi nung panahon ng Jerusalem na nangyari sa kanila ito, ay naroon yung kanila pong pagsasaka. At alam ako, nakaka-relate ako dito kasi nga sa amin sa province namin, ang amin pong hanap buhay ay palayan. So sa gitna ng palayan, nagtatayo ang tatay ko doon ng isang tubo, okay, na kapag ang nanay ko nagdadala ng pagkain, so almusal, tanghalian, doon kami kakain. Pag napagod, doon ka mamamahinga. Okay, so ganun din po, ito yung tinutukoy dito sa Isaiah chapter 1 na ang Jerusalem ay mistulang kubo sa gitna ng taniman. Pero yung kubo na yun, ngayon wala nang pakinabang. Kasi lahat ng nasa paligid ng taniman, ubos. Desolate. Walang natira. So nakakalungkot kapag ito yung sinasabi ni Isaiah na ang tao, kung nagpapatuloy sa kasalanan, walang matitira sa inyo. Bagamat ang diablo, ang laging inaalok ng diablo sa atin, ay payayamanin ka. Pagagandahin ang buhay mo. Pero ang totoo, sa huli, uubusin niya ang lahat. Nanakawin niya ang lahat. Kaya nga po, ang trabaho ng diablo, lagi pandaraya yan eh. Kaya kapag ang isang tao ay pinasok ng diablo, ubus talaga. Naalala ko yung aking pong hipag na sa Mendes, siya po ay may maganda ang buhay, may tindahan sa harap ng school, nagpapa 5-6 bed din kasi meron nagbigay sa kanya may nag-finance sa kanya ng 5-6. Meron isang kaibigan siya na niyaya siya doon sa Tagaytay, sa casino. Unang araw ng kanya pong pagsusugal, ang laki ng tinamaan niya. Meaning, pinasarap siya ng diablo. Okay. Siguro, para sabi niyo, magsugal ka na magsugal, yayaman ka, gaganda buhay mo. Pero nang huli po, ubos talaga. Dala ubos ang laman ng kanyang tindahan, may utang pa siya kasi nga yung pera na pinagkatiwala sa kanya para sa 5-6 na ubos din sa kasino. Ito yung strategiya ng diablo. Pasasarapin ka, ipapangako sa iyo ng diablo ang lahat ng bagay, pero sa huli, kukunin niya ang lahat sa iyo. Ito yung sinasabi ni Isaiah na ang Jerusalem, dahil sa kanilang kawalan ng pagtugon sa kalooban ng Diyos, ay nagmistulang kubo sila sa gitna ng ubasan na wala ng pakinabang. Okay? So, ito yung nais ng Panginoon na makita natin ngayon na ang kasalanan deserve of punishment. Sin merits and deserve the punishment of total destruction. Kaya dito po, ay hinaling tulad ni Isaiah ang Jerusalem doon sa Sodoma. Na kung kayo ay tititigil, matutulad kayo sa Sodoma. Ano ba nangyari sa Sodom? Doon sa Genesis chapter 19, verse 24 to 25. Sabi nila, ang nangyari doon dahil sa kasalanan ng Sodoma at Gomora, nagdesisyon na ang Diyos na wasakin na ang Sodom at Gomora kasi biglang pinalanan ng Panginoon ang naglalagablab na asopre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat na nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Meaning, lahat ng may buhay, ubos. At actually, hanggang ngayon po, hindi po mahagilap ang Sodom at Gomora. Walang remains. Wala po talagang makikita ebidensya na mayroon pong Sodom at Gomora. Ganon katindi ang galit ng Diyos sa kanila. Kaya, kung ating pong isipin, ganon katindi ang kasalanan ng Sodom at Gomora para ganon ang gawin ng Diyos sa kanila? Yes. Kung ano man ang naging hatol ng Diyos sa kanino man o anumang nilikha niya, deserve nila yon. Because God is just. Ang Diyos ay makatarungan. Wala hong unfair sa mga ginagawa ng Diyos sa kanya pong mga nilikha. Bagamat, sabi nga doon sa Genesis, ang lahat ng bagay ginawa ng Diyos ay pawang mabubuti. Lahat ay mabuti. Nagiging masama lamang ang isang bagay dahil sa kanya pong existence na hindi po maayos. Okay. So, isa na dyan ang tao. Ngayon, sasabihin natin na kaya kung ano nangyari, ano ang ipinataw ng Diyos doon sa Sodom at Gomora, deserve po nila yon. Tingnan po ninyo. Bago ipinadala ng Diyos ang anghel
na wawasak doon sa Sodom at Gomorrah dahil po sa kanila pong kasalanan. Nauna po muna rito ay sinubukan ni Lot na magpaalala sa kanila. Okay? Nangaral ng kaunti si Lot sa kanila, kaya nga lamang hindi naman nila inintindi at nagpatuloy sila doon sa kanilang hangal na pamumuhay at hindi sila nakinig. Kung kaya sa huli, ay sinabi na ng Panginoon, tulad niya sinabi niya dyan sa chapter 19, na dahil sa sukdulan na ang karumihan ng Sodom at Gomorrah, kaya sabi niya, ito ay akin ng wawasakin. So dito po, ay mismo lang sinasabi, nais iparating ni Isaiah sa kanya pong bayan, sa bansang Israel, na kung hindi kayo titigil sa inyong tiwaling pamumuhay na yan, ay hindi malayo or tiyak na kung ano ang nangyari sa Sodom at Gomorrah, ay ganyan din ang mangyayari sa inyo. Okay? Total destruction with nothing left. Walang matitira sa inyo. Okay? Kaya, ito po, kapag ka umabot na sa sukdulan ang kasalanan ng tao, ang Diyos po ay ipapataw niya, igagawad niya yung kanyang hatol, ang kanyang parusa. So, wala, parang, di ba, yung pelikula ni FPJ, na kapag puno ng salok, kinakalos na. Okay? Kaya, bago po sana dumating yung paghatol ng Diyos o pagkalos ng Diyos sa ating pong mga kahangalan, sana dumating na tayo doon sa pagkakataon na ating pong pagsisihan ang lahat ng ating pong mga pagsalansa. Ito po yung first statement ng Christian Gospel na kinakailangan ng tao muna ay pagsisihan niya ang lahat ng kanya pong pagkukulang, karumihan, mga kasalanan, okay, sa harapan ng Panginoon. Bakit ko po nasabi na ito yung first statement ng Christian Gospel? Tignan niyo po, kung ano yung pinangaral ni Juan Bautista, ni John the Baptist. Alam natin, si John the Baptist, ahead siya kay Jesus Christ. That's 6 na buwan. Siya yung ginamit ng Diyos para ihanda ang daan ng kordero ni Jesus Christ. Okay? So, sa Mark chapter 1, verse 4, ay dito po ipinangaral ni Juan Bautista yung bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Sabi diyan, natupad ito nung dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, sabi niya, magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Okay? So ito po ang ginawa ni Juan o ang pinangaral ni Juan. Ito ay paghahanda sa pagdating ni Jesus Christ o paghahanda sa pagdating ng gospel na kinakailangan bago dumating ang gospel, bago dumating si Kristo sa buhay po natin, dapat naging maayos na ang buhay natin. Parang walang pinagkaibahuyan doon sa pagdating ng kautusan ng Panginoon. Alam natin, di ba, na ang kautusan ng Diyos, ibinigay ng Diyos kay Moises during Old Testament. At alam natin na ang kautusan ay hindi ito kayang gawin ng tao. Ang kautusan ay hindi nakakapagligtas sa tao. Pero bakit ibinigay ng Diyos yung Ten Commandments, ang kautusan? Dahil ang kautusan ang siyang nagbibigay ng awareness sa tao na ikaw ay isang makasalanan. Dahil pag tinignan mo yung Ten Commandments, wala hang tao makakagawa nun. Hindi mo kayang gawin ang 10 utos ng Diyos. So meaning, ito nagpapakita, nagpapahayag sa iyo na isa kang makasalanan. Okay? Kaya, ibinigay mo na yung Ten Commandments para malaman ng tao na makasalanan ka at ikaw ay dahil sa kasalanan, papunta ka sa impyerno. At dahil papunta ka sa impyerno, mangangailangan ka ngayon ng tagapagligtas dahil alam mo, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. So, ang Ten Commandments o yung kautusan ay paghahanda sa pagdating ng gospel. Pagdating ni Jesus Christ. Dahil ang pagdating ni Jesus Christ sa buhay ng isang tao,
ito ay nangungahulugan na ikaw po ay sabi ni Juan Bautista, nagsisi ka sa iyong kasalanan. Okay? So bago dumating ang Ebanghelyo, ang Gospel sa buhay po natin, kinakailangan muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan sapagkat sa mata ng Diyos tayo po ay marumi. Makasalanan tayo. Okay? Kung kaya, ito, ganito na sinasabi dito sa John chapter 1 verse 17. Sabi na, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napa sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. So meaning, ang Ten Commandments, ang kautusan, ito ay paghahanda ng Diyos sa lahat ng kanyang mga hinirang para malaman ng bawat isa sa atin na kailangan natin ang tagapagligtas. Kailangan natin si Jesus Christ. Kung kaya't ang Diyos mismo ang siya nagpadala ng kanyang anak para magkaroon po ng katugunan ang ating pangangailangan sa salvation. Kaya bago po ang pananampalataya kay Jesus, kailangan mo muna ng pagsisisi. That is the order of salvation. Okay. Yan po ang pagsasalansang ng kaligtasan. Hindi tayo naligtas dahil sa ating pong mga mabubuting gawa. Ang pagsisisi na sinasabi po ni Juan Bautista, hindi ito yung pagsisisi na tulad ng pagka naisip natin na, ay naku, nagkamali ako. Nagkasala ako. Sorry po, hindi ko na uulitin. Hindi ho yun yung ibig sabihin ng pagsisisi. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay po doon sa Greek word, ang English word ng repent ay mula doon sa Greek word na ibig sabihin ng to think again. Okay. Yung magririma ka. Uupo ka sandali, kaya nga panawagan ni Isaiah sa kanyang kababayan niya, tumigil muna kayo. Bakit hindi kayo tumigil? Mag-isip kayo. Isipin ninyo kung anong kalagayan ninyo sa harapan ng Diyos. Gaano na ba kayo kalayo? Gaano ba kayo kalapit sa Panginoon? Ano ba ginagawa ninyo? Ay, ito ba ayon sa kalooban ng Panginoon? Kaya nga binanggit niya yung mabuti pa ang kalangitan, ang langit at ang lupa. Dahil ang lupa, meaning ang mundo, ay umiikot ang mundo ayon doon sa access na ibinigay ng Diyos. Di ba? Hindi sumasala ang mundo. Ang mga nasa langit, lahat ng mga nasa langit, yung mga bituin, lahat na po ng mga planeta sa bituin, sa kalangitan, ay kumikilo sila ayon sa orbit. So, hindi nagbabanggaan. Tumutugon sila sa kung ano yung design ng Diyos sa kanila. Pero, sabi na ba, ang aking mga anak, inalagaan ko, pinalaki, tumalikod sila sa akin, nag-traitor sila sa akin, nag-rebelde sila sa akin, buti pa ang baka. Alam kung ano ang kanilang kailangan. Diba? Ang baka, pag nakita niya yung kanyang amo, excited. Alam niya na siya ang nagdadala ng kanyang pagkain. Dahil alam ng baka ang kailangan niya. Ang kailangan ng baka ay pagkain. Ito lang ang nasa isip ng baka, kailangan ko ng pagkain. So, tinatandaan ng baka kung sino nagdadala ng kanyang pagkain. Kaya sabi niya, alam ng baka at ng aso kung sino kanyang amo. So, pag nakita niya yung kanyang amo dumarating, excited siya. At sabi niya, alam niya kung saan sabsaban siya pinapakain. Dahil ang baka, pag nakita niyo kanyang amo dumarating, hindi siya tumatakbo sa kung saan. Doon siya mag-aabang, doon sa tawagin sa bangka-bangkaan. Doon inalalagay yung kumpay. So doon na siya mag-aabang. Lalapak doon ang kanyang amo, yung kanyang pagkain, doon siya mag-aabang. Ang problema sa mga anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, ang mga anak ko, pinalaki ko, inalagaan ko, pero tinalikuran nila ako. Meaning, hindi alam ng tao kung ano ang kanilang kailangan. Hindi alam ng tao kung kanino nagmumula ang kanilang kailangan. Ano kailangan ng tao? Hindi yung mga bagay sa mundong ito. Ang kailangan ng tao ay salvation kasi ito yung ating pong kakamtan sa eternal life. Ito yung ating pong magiging buhay. Kaya sabi ng Panginoon, buti pa ba ka? Tayo, alam ba natin kung ano kailangan natin? Alam ba ng tao na sa labas ng church na ito na ang kailangan nila ay salvation? Kung kaya ang tao po ang hirap inuin, ang hirap akayin sa church. Kasi wala sa isip nila na ang kanilang kailangan ay sa loob ng church. Diba? Ako, pagka sa Tulos, meron mo akong iimbitahan minsan. Brad, punta ka naman sa church. Sabi niya, Pastor, pag punta ba ako sa church, meron ba noon 5 kilong bigas at 1 kilong turingan? Kasi ang alam nila, yun ang kailangan nila. Bigas at
pangulam. Pero ang sinasabi ng Biblia, ang tanging kailangan ninyo ay ang salvation. So, kaya sabi doon, ang baka, alam niya kung saan siya pinapakain. Saan ba nagmumula ang salvation? John 14:6. Ako lang ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makakaroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Meaning kay Jesus lamang nagmumula ang ating pong salvation. So saan ngayon inilalatag ni Jesus ang salvation? Saang sabsaban? Sa church. Dito ipinapangaral, dito nilalatag ng Panginoon kung paano maliligtas ang tao. Dito binubuksan ng Diyos ang maskara o talukbong ng tao para maintindihan niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Pero dahil hindi alam ng tao kung ano ang kanilang kailangan, wala silang interest na dumalo sa church. Wala silang interest na makinig. Kasi sabi na, hindi naman yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin ay bigas at pang-ulam. Diba? Nakalungkot. Ito yung hinanakit ng Diyos sa bawat isa. Hindi tayo marunong tumingin kung ano yung disenyo natin. Yan ang malaking pagkukulang. Okay? Kaya, ito ang panawagan ni Isaias, katulad ng panawagan ni Juan Bautista, na dapat pagsisihan muna ng tao. Kailangan umupo ang isang tao. Pag nilayan niya ang kanyang mga pagkukulang, yung mga kasalanan niya sa Panginoon. At doon, maari nating mawin o posibleng kahabagan ka ng Diyos. Kasi ang pangunahing layunin natin ay makuha yung habag ng Diyos. Kaya? Okay? So ito ngayon, yung unang hakbang. First, kailangan mo muna na ma-realize na as a member of the human race, we deserve nothing but total destruction. So ito yung sagot doon po sa mga taong nagtatanong. Sabi nila, kalala ko ngayon, nung mga nakaraan, hindi yung Pope ngayon, yung huling Pope na bumisita dito sa atin sa Pilipinas, nalala ko nung siya sa Luneta, mayroong isang bata na lumapit sa kanya. Sabi niya, Father, bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang lahat ng mga krimen na ito at ng mga lahat ng mga paghihirap dito sa mundo? Alam ko ninyo, hindi yun nasagot ng Pope ng diretso. So ngayon, kung ating pong i-analyze ang itong itinuturo ni Isaias ngayon sa atin, ito yung sagot doon sa mga nagtatanong na bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga ito. Bakit hindi niya pinipigilan yung gera, yung labanan, yung mga mahihigpit na lindol na ito, yung sunog, yung baha, yung bagyo. Bakit hinahayaan ito ng Diyos? Bakit? Ano ang dahilan? Ang dahilan ay dahil sa anak ay hindi tumitigil sa taliwas na pagbubuhay. Kung kaya't hinahayaan ng Diyos na anihin ng tao ang consequence ng kanyang maling pamumuhay. So, hanggat ganito po ang kaisipan ng tao, ay hindi po dadating yung hope or yung pag-asa or whatsoever sa ating pamumuhay or sa ating pong bansa. So, ang unang hakbang ay gawin ang ginawa ni Isaias in behalf ng kanyang pong bayan. Na mismong si Isaias ay inamin niya sa harapan ng Panginoon na sabi niya, magmula pa po sa aking mga ninuno ay sinuway nila kayo. Okay? So, ganito yung kalagayan namin na kami ay mga rebelde, kami ay mga suwail sa harapan ninyo. Kung kaya, even a single plea ay wala kaming karapatan na humingi niya sa inyo. Okay? So, hindi pwedeng hingin ng isang tao na bawasan ng Diyos yung bigat ng kanyang dinadala. Kasi kung ano man ang pinahintulot ng Diyos sa atin, yan ay deserve natin yon. So, ang kailangan natin gawin ay aminin natin sa harapan ng Panginoon. Huwag natin hingiin na bawasan ng Diyos ang bigat ng ating pong dinadala, kundi ang hinihintay ng Panginoon, mababawasan lamang yan kung aaminin mo
Okay? Na ikaw ay malaki ang pagkukulang mo sa harapan ng Panginoon, na naging rebelde ka sa harapan ng Diyos, at baka sakaling doon po mahabag ang Panginoon sa atin. So, ang kailangan natin gawin, aminin. Okay? So, ano yung basihan natin? Bakit nasabi natin na ang tao ay hindi na karapat-dapat sa anumang plea o anumang kapatawaran, okay, sa harapan ng Panginoon? Okay? So, tinan po ninyo, kayo po ang umatol. Okay? Pagkatapos ko pong bagitin ang lahat ng ito, ay umatol kayo. Kaya, sa sandaling ito, subukan niyong ilagay ang inyong sarili sa posisyon ng isang jury o isang judge. At pagkatapos sabihin niyo, kayo magdesisyon kung ang tao ba ay dapat pang patawarin or hindi na ng Diyos. Okay? Una, balikan natin yung unang tao. Okay? Yung ating ninuno, si Eva at si Adan. Una, nilikha sila ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tama po. Ngayon, dahil nilikha sila ng Diyos ayon sa kanyang wangis, mayroong expectation. May inaasahan ang Diyos sa tao. Na nais ng Diyos, na ang inaasahan ng Diyos sa isang tao, makita niya kung ano at sino ang Diyos sa tao. Okay? Makita niya yung kabanalan, makita niya yung pagiging tapat, at pagiging sincero, at pagiging tapat doon sa kanya pong manlilikha. At makita ng Diyos yung harmony, yung kagalakan ng tao na makikipag-fellowship at makikipag-companionship sa Panginoon. Okay? So, ang problema, maging sa panahon po natin ngayon, hindi yan makita ng Diyos. Yung ating kagalakan sa pagdalo, sa pagkikipag-fellowship, sa pagkikipag-companionship sa Panginoon. Hindi nakikita ng Diyos yung inaasahan niya sa tao. Okay? So, sa kabila ng nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, hindi maaninag ng Diyos yung kanyang inaasahan. Pangalawa, inilagay sila ng Diyos sa Hardin ng Eden. Doon sa Hardin ng Eden, naroon ang lahat na kailangan ng tao. Lahat na gusto nilang kainin nandoon. Maliban lamang sa isang puno na sa gitna, hindi lang pinagbawal ng Panginoon. Okay? So sa kabila na ang tao ay manatili sa Diyos, sumunod sa Diyos, mas pinili ng tao na sundin ang kanilang kagustuhan. Sundin ang kanilang pagnanasa. Ngayon, tanungin ko kayo, karapat-dapat pa ba ang tao na patawarin ng Diyos? Ibinigay sa'yo lahat eh. Ba? Lahat ng kailangan mo nandiyan na. Dinisign ko kayo ayon doon sa aking wangis. Pero bakit mas pinipili ng tao na suwayin ng Panginoon? So, hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Okay? Doon sa kanya pong mga hatol sa atin. Lahat na mapapapala ay nasa tao. Okay? Nasa kay Eva at kay Adan. Mga papapala na hinahangad ni Numan. Pero anong ginawa nila? Gusto nilang kalikuran ng Diyos. At naging rebelde sila sa Diyos. At sinuway nila ang Diyos. At ang sinunod nila ay kung ano yung gusto nila. Okay? So, maaaring sinasabi ninyo na, Pastor, ginawa naman nila yun in ignorance. Hindi naman nila alam. No. Pinalalahanan sila ng Diyos bago ang lahat. Diba? Sabi ng Panginoon, lahat ay makakain ninyo kung lamang ninyo kainin yan. Yung isang yan. Okay? Sinabihan sila. So wala ho silang may didepensya, kaya hindi lamang dapat na tao ay palayasin sa Hardin ng Eden, kundi ang nararapat sila sa kanila ay total destruction. Okay? And hindi lamang destruction, pangwalang hanggan. Ngayon ang tanong ng iba, at ang maaaring tanong din natin ngayon, paano naman, Pastor, yung mga men and women ever since? O yung mga taong kasunod, o maging sa panahon natin ngayon? Kung ano ba naging hatol ng Diyos kay Eva at kay Adan, yun din ba ang dapat naging hatol sa atin? Hindi ba tayo pwede mag-plea ng ignorance? Hindi naman natin alam. No! Hindi naman natin pwedeng gawin yun. Hindi na tayo pwede mag-plea ng ignorance. Kasi unang-una, nilikha tayo ng Diyos, hindi niya tayo iniwang lutang. Hindi niya tayo iniwang walang
walang ideya. Kundi una, binigyan niya tayo ng manual. Ano yung manual? Yun yung Bible. Nasa Bible, nandyan lahat nakatala kung ano ang inaasahan ng Diyos sa tao. Nasa Bible, nandyan lahat nakatala kung anong uri ng buhay na dapat ipamuhay ng tao. Ano? Nariyan yung Ten Commandments. Binigyan tayo ng Diyos ng Ten Commandments. At higit sa lahat, nariyan po yung ating pong konsyensya. At yun pa lang, sapat na para sabihin, no excuse tayo. Wala tayong excuse. Kasi bakit? Sa ating konsyensya, nilagay ng Diyos yung awareness kung ano yung tama at mali. Ano? At ano ba sabi ng Panginoon? Na kung ang tao na nakakaalam kung ano ang tama at hindi niya ginagawa, ano ang sabi doon sa James 4 verse 17? Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman niya ginagawa, ayan o, nagkakasala siya. Ngayon, magpipili ka ngayon ng ignorance. Halos lahat naman ng tao alam niya kung ano mabuti at masama. Pero ang problema, kahit na alam ng tao kung ano ang masama, yun pa rin ang ginagawa. Ano sabi ng Romans 8 verse 7? 7 verse 19. Romans 7:19. Dahil dito, sabi ni Pablo, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Yan ang tao. Yan tayo. Na kahit alam na nating masama, yung pa rin, yet nagpipilit pa rin tayo. Yung pa rin ang ating ginagawa. So, there is no excuse. Hindi na tayo pwedeng mag-plead ng ignorance. Hindi na pwedeng sabihin, hindi natin alam. Lahat ibinigay ng Diyos. At hindi lang yan. Nariyan yung history. Di ba? Pag kung kayo ay nagbabasa ng Bible, nakikita ninyo yung mga history ng mga karakter na mga sumuway sa Diyos at nauwi sa pagiging desolate, pagiging miserable ang buhay. Isa na dyan, example natin, si David. Di ba? Si Haring David, nung kanya pong pinag-interesan si Bathsheba na asawa ni Urias, ano nangyari? Ano yung binunga? Ikinamatay na kanyang anak. At sabi doon, darating ang araw, dahil sa ginawa mong yang lihim, parurusahan ka ng Diyos ng hayag. Yung mga asawa mo ay aasawahin ng iba at ng anak mo ng hayag makikita ng ibang tao. So, naroon ko yung history. Nariyan si Samson. Diba? Si Samson naging lingkod ng Diyos. Dahil sa kanyang pagsuway na huwag makipamatok sa hindi mananampalataya o sa ibang mga lahi ay ginawa pa rin niya. Kaya't nagdusa siya. Ang dami. Dahil po yung panahon ni Moises sa kanila pong Exodus, sa kanilang paglalakbay, si Akan, di ba? Na kumuha ng mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos during ng kanilang pong labanan, inuwi niya yung mga robe, mga ginto, ibinaon niya sa kanyang kubol. Ang nangyari, buong pamilya niya, ibinaon ng Diyos sa lupa. Desolate, total desolation. Pero yet, ang tao nagpipilit pa rin na lumabag sa kalooban ng Diyos. Okay? So alam natin na ang pamumuhay sa kasalanan ay mistulang suicidal. Pagpapatiwakal. Nakakalungkot, diba? Maraming mga magulang ngayon na sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Maraming mga magulang na hindi tumatayo sa dapat nilang katayuan. Nalulungkot ako, minsan nag-scroll ako sa Facebook. Mayroon akong nakita na isang teacher na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Sabi ng teacher, sabi niya, ang nanay ay ilaw ng tahanan. Tama? Tama po! Sabi ng mga estudyante. Ang tatay ay, adik po! Sabi ng estudyante. Isa naman sagot isa, lasinggo po!
Bakit nasabi ng mga bata yun? Kasi yun yung nakikita nila sa kanilang tatay. Na ang tatay, karamihan ngayon, hindi tumatayo sa katayuan ng pagiging haligi ng tahanan, kundi anay ng tahanan. Natawa ko kasi nga, meron kaming kapatiran doon sa amin sa Tulos na mula nung nagsimula ako sa mission, kasama ko na. Edad na ngayon, nasa mga 70 na yata. Pero, hindi pa rin siya tuluyang nakakalaya doon sa kanyang mga vices. Sugal, sabong, minsan ay bumabarik pa rin. Kaya sabi ni Pastor Jover, sabi niya, Pastor, di si ganito ay masasabi na nating haligi ng tahanan. Sabi ko, pwede, kaya lang inaanay. Yung mga membro ng church na hindi naging totoong takasunod ni Kristo or totally na nagbabago, bisto lang anay kayo ng church. Kasi mayroong mga ilan na gustong pumunta sa church, ginagawa nila kayo halimbawa. Yan, pupunta ako dyan. Kung yun nga taon na binibilang yan, kasama na yung pastor, ganyan pa rin ang buhay. So, nagiging anay tayo ng ating pong iglesia. Okay? So, hindi tayo pwedeng mag-plea ng ignorance. At, hindi ganyan. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng sapat na kaalaman para malaman natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kaya ang nararapat po sa atin ay total destruction eternally. Yan nga, madalas natin sabi, di ba, na ang original na destinasyon ng tao, ang biyahe ng tao ay papuntang impyerno. At yun yung dapat mabago. Okay? Kung kaya nararapat po tayo sa hatol ng Panginoon. But, sa kabila po ng lahat ng ito, okay, sa kabila ng lahat na ang tao ay naghahanap ng sakit sa katawan, naghahanap ng sariling problema, ang Diyos ay naririyan pa rin, meron pa rin siya gracious offer of the Christian gospel. Kaya sabi niya, kung hindi nagtira ang Diyos, lahat kayo, ubos ka na. Walang makitira sa iyo. Okay? At kaya po sinabi, bagamat ginagawa ninyo ang lahat ng yan, ang Diyos ay nariyan pa rin. Handa pa rin kayong tanggapin kung nais ninyo magbalik loob sa Panginoon. At bibigyan niya ang bawat isa ng bagong simula. Ibibigay niya ang kanyang buktong na anak upang iligtas kayo, iligtas tayo sa kapahamakang naghihintay po sa atin. So mga kapatid, ang gospel ay naririyan. Ito'y inaalok ng Diyos sa bawat isa. Sa lahat ng tao. Kaya nga sabi ko sa Matthew chapter 24 verse 13, ipapangaral muna ang aking salita sa lahat ng sulok ng daigdig, saka ako darating. Kasi kung darating ang Diyos, darating si Jesus Christ, alam naman natin na ang pagbabalik ng Panginoon Jesus, hindi na siya tagapagligtas, kundi siya ay hukom. So ang lahat ng tao na hindi nagbago, hindi nagsisi, mapupunta sa kanyang original na destinasyon, which is the impyerno. Kung kaya, sabi na pa, ipapangaral muna upang sa ganun ang lahat ng tao ay walang may dadahilan na hindi niya alam. Kasi nakarating na sa iyong pandinig ang gospel, ang ebanghelyo. So wala ka na may dadahilan. Okay? So, ito yung nais ng Panginoon na dapat malaman ng isang tao. So, ang problema sa tao ay mas gusto pa rin nila gawin kung ano po yung gusto po nila. Sabi dito, bagamat ginawa ninyo yan, sabi ng Panginoon, nariyan pa rin, handa pa rin akong patawarin kayo kung kayo ay magbabalik loob. Kung kaya, nariyan po yung ebanghelyo. Nilalatag ng Diyos ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Nariyan yung si Jesus Christ. Kaya sabi doon sa John chapter 3 verse 19, sabi niya, hinatulan sila dahil sa dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa
lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Sa kabila, nariyan na po ang informasyon. Lahat nakarinig na ng Ebanghelyo, pero mas pinipili ng tao na mamuhay sa sarili nilang paggustuhan. Mas pinipili ng tao mamuhay sa dilim, sa halip na magpasakot doon sa liwanag na inaalok ng Ebanghelyo, ng Gospel. Tanyo? So, yan po ang ebidensya. Nasa harapan mo na yung Ebanghelyo, dumating na ang ilaw, pero sa kabila ng lahat ng ito ay nakita natin kung ano naging attitude ng tao sa harapan ng Diyos. Naging arrogante, naging critical ang tao. At syempre dahil dyan, nagiging contemptuous tayo. Kumbaga, kung tayo man nakakagigil ka. Diba? Nako-contempt. Dahil sa hindi tayo marunong tumingin sa kung ano ang disenyo ng Diyos sa atin. Tapos sasabihin ng tao, kung meron talagang Diyos, bakit hindi niya ginagawa yung mga dapat gawin? Bakit hindi pinipigilan ng gera, hindi pinipigilan yung mga ganito at ganyan? Okay? So, kinikriticize nila ang Diyos at mala-arroganting nagbibigay pa sila ng kanilang sariling opinyon sa harapan ng Panginoon. Di ba? Diba totoo? Ako meron ho isang kapatid na namatay na rin naman. Nung minsan, isinama ko sa tulos, ay sinubukan ko na magbahagi ng Ebanghelyo sa kanya, pero mayroon siyang sinabi sa akin na bakit kasi hindi nalang ginawa ng Diyos na pare-parehas ang tao, pantay-pantay tao. So parang nagbibigay siya ng sarili niyang opinyon na parang lumalabas na mas magaling pala sa Diyos. Kaya sabi ko, alam mo ba kung anong ibig mong sabihin? Ha? Ibig sabihin na sinasabi mo na kapag ginawa ng Diyos na pantay-pantay ang tao, ikaw may asawa ka. Diba? Lumabas ka sa bahay mo, may dumating na iba, malalaman mo ba na yan talaga asawa ko? Kung pare-parehas kayo ng mukha? Diba? Sino pa ang magsasaka? Sino pa ang mag-aalwagi kung lahat ng tao ay may pera at hindi na kailangan magtrabaho? Malaking problema yan kapag ginawa ng Diyos ng tao pantay-pantay. So, hindi lang nila sinasadyang huwag sundin ng Diyos, kundi nagpapahayag pa sila sa harapan ng Diyos na para bang mas magaling pa sila sa Diyos. Okay? Tapos sasabihin nila, basta bahala na. Okay? Bahala ng Diyos, anong gawin niya sa akin? Basta ako gagawin ko anong gusto ko. Walang takot. Diba? So, ano sa tingin natin? Magiging damdamin ng Diyos sa atin. Nasa halip na tayo pakumbaba sa kanya at tanggapin kung ano ang kanyang ipinapagawa at huwag gawin kung ano ang pinagbabawal. Mas pinipilit natin ang gusto natin. So, kapag ganito po naging attitude ng tao, mistulang nire-reject po natin yung precious offer ng Diyos sa pamamagitan ng gospel o sa pamamagitan po ng kanyang anak. Ngayon, kung hahatulan ng Diyos ang human race ng total destruction gaya ng ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomorrah, wala tayo pwedeng ihain. Nararapat lamang sa atin. Sabi ko sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Yan ay dahil sa pagiging makulit, okay, ng isang tao. Kaya ito po yung first message ng gospel. Ito yung tinutukoy ni Juan Bautista sa Mark chapter 1 verse 4 na ating pong binasa kanina. Na dapat ang tao ay kailangan muna niyang tumigil, umupo, pagsisihan, meaning magre-rema siya, i-analyze niya kanyang buhay. Natutugunan ko ba ang panawagan ng Diyos? Natutugunan ko ba ang expectation ng Panginoon sa akin? Nagagawa ko ba ito? Alam ko ba kung ano ang kailangan ko? At alam ko ba kung kanino nagmumula ang aking kailangan? At pumupunta ba ako sa lugar na kung saan dinadala ng Diyos yung aking pangangailangan? So, ang kailangan ng Diyos yung pagiging humble, pagiging mapagpakumbaba ng isang tao. Yung talagang isadsad mo ang baba mo sa lupa sa pagpapakumbaba sa Diyos. At pag-amin ng iyong pong kalagayan. At yan yung ginawa
ng tax collector doon sa Luke chapter 18 verse 13. Di ba? Alam na alam natin yon. Na doon sa templo, mayroong dalawang taong nananalangin. Yung isa ay isang Pariseo. At isang Pariseo na, Lord, salamat po. Okay? Dahil ako po ay nakapagbibigay ng aking tithes and offering. Ako'y tumutulong sa mga mahihirap. Sumisimba ako linggo-linggo. Hindi ako katulad nito. Itong tax collector. Diba? So, nagiging self-righteous yung Pariseo. At tingin niya sa kanyang sarili ay matuwid. Meron siyang karapatan sa pagpapala ng Diyos. Meron siyang karapatan sa salvation. Pero yung tax collector, ano sabi niya? Ang maniningil naman ng buwes ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa lahat ng sa langit. Dinadabukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na sa makasalanan. O sabi ni Jesus, sino sa tingin ninyo, sino sa dalawa sa tingin ninyo ang kinahabagan ng Diyos? Walang iba, kundi yung nagpakumbaba. Yung umamin na siya ay isang makasalanan at walang karapatan sa mga pagpapala ng Diyos. Walang karapatan sa pagliligtas ng Diyos. Kundi ang kanyang hiningi ay yung compassion, paghabak ng Diyos. Sabi niya, kung ako man ay dalhin ninyo sa impyerno, tama lamang po sa akin. Pero humihingi ako ng inyong habag. Habag lamang. Okay? So, ganito itong tao, siya yung umaani ng habag ng Diyos. At yung mga taong self-righteous, karamihan, marami dyan, yung mga self-righteous. Kaya hindi na sila sumisimba. Hindi ako susimba. Kaya yung mga sumisimba nga, ganyan naman buhay. Ako, mas magaling pa ako sa kanila. Ito yung mga Pariseo. Hindi nila kailangan ng Diyos, hindi kailangan sumimba. Kasi mas magaling sila sa tingin nila doon sa mga taong sumisimba. Pinatingin nila. So, ibig sabihin, ipinagmamalaki nila kung ano sila at kung anong meron sila. At yun ay hindi yung na tinitignan ng Diyos. Hindi tinitignan ng Diyos kung sino ka at kung ano ka. At tinitignan ng Diyos kung paano ka pakumbaba sa kanyang harapan. Okay? So, ang taong umaamin na walang bahaging maganda sa kanya, okay, sa paningin ng Diyos, at wala siyang claim, siya yung tao, posible, na umani ng habag ng Diyos. Okay. So, hindi ko po tinitiyak na lahat ng taong nagpapakumbaba ay aani ng habag ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang magde-decide doon. Okay. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang nasasaluobin ng isang tao. So, hindi lahat ng tao na, sige pastor, sa harapan mo magpapakumbaba ako sa Diyos. Then ang pastor naman sabi, okay, go. Anak ka na ng Diyos ngayon. Kasi tinanggap mo si Kristo, nagpakumbaba ka. Hindi po yun yung batayan. Hindi sa gawa naliligtas ang tao, kundi tanging sa habag ng Diyos. So, kailangan natin ay makuha yung habag ng Diyos sa atin. Okay? Kaya kung gusto mong malaman ang pagpapala ng Diyos, ang pagpapala ng Sipong Panginoong Hesus, pagpapala ng Gospel, ang una po natin dapat gawin ay aminin mong wala kang karapatan sa anumang claims at hindi mo ito deserve. Tanging ang habaglan po ng Diyos. Okay? So kung patuloy mong ipagtatanggol ang iyong pong sarili at kung sa tingin mo ay naging unfair ang Diyos sa iyo, ay mistulang nandun ka pa sa posisyon ng tawag dito, ng rebellious Adam and Eve or sa posisyon ng Pariseo. Okay. Kasi iniisip ko na, ay, unfair ang Diyos. Maraming ganoon. Kung namatayan ng asawa, namatayan ng anak, ang panambitan, bakit ang asawa ko? Bakit di ba ni kapitbahay ko? Mas mabait ang asawa ko. Lord, nagkamali kayo ng pinakain. No. Ano man naging hatol ng Diyos sa kanyang mga nilikha? That is faith. Tama na yun. Nararapat lamang. Okay?
So, isa lang ang ibig sabihin nun. Kapag ganito tayo, nandun ka pa sa posisyon ng pagiging rebelde, katulad ni Eva at ni Adan at ng Pariseo. So, no, ang sino mang tumanggap na po ng salvation, nakakilala sa Diyos at sa pagpapala ng Panginoon, sila yung mga taong nag-confess at nagsasabing, tinatanggap ko po ano man ang hatol niyo sa akin. Dahil ako isang hangal, isa ako rebelde sa inyong pong harapan. At kung ako man ay itatapon ninyo sa impyerno, tama na. Ginagawa lamang ninyo kung ano yung nararapat para sa akin. Sila yung mga tao. Posibleng umani ng kabag ng Diyos. So, hindi mo mararanasan ang pagpapala ng salvation hanggat hindi mo nare-realize kung sino ka talaga. Okay. Kaya nga po, ang madalas ko rin ho kapag ako humahayo, ay madalas ang una kong ipinapakita sa tao, yung kanyang kalagayan. Hindi yung kaagad patatanggapin mo. Ano tatanggapin ko? Bakit ako hihingi ng tawad? Ano ba? Ako ba yung kasalanan? Hindi alam ng tao. So, kinakailangan natin iparealize natin sa kanila una kung ano yung kanilang kalagayan. Okay? So, maaring sabi ko dito, ang ating pong likas ay nasa likas po natin yung Sodom at Gomorrah. Tayo po ay likas na nasa atin yung ating pagnanasa at pagiging makasalanan o kasamaan. Okay? Yung akala ng iba ay ang Sodom at Gomorrah ay literal na isang lugar lang. Pero ang totoo po, ang Sodom at Gomorrah ay nasa likas ng isang tao. Naroon ang laging hangad ay kung ano yung mga bagay sa mundo. So, maaring magkaiba ang forma at level ng Sodom at Gomorrah sa ating pong buhay, subalit sa likas natin, sa likas ng tao, nasa atin po yung pagiging rebelde sa Diyos. Ngayon, ang tanong, ipagpipilit ba natin na tayo ay mayroong karapatan sa pagbiligtas ng Diyos? O aminin natin sa harapan ng Panginoon na hindi tayo karapatan? At hingin natin yung hambag ng Panginoon. So, ito po yung first feelings ng ating pong sa chapter 1 verse 9. Sin merits and deserve punishment of total destruction. Isang malaking problema po ito. Ito problema po ito yung magdadala sa atin sa second point ng ating pong feelings o yung katuruan. The second point is, men and women are totally incapable of doing anything about their own salvation. Ang tao walang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. Okay. Tanging sa Diyos po lamang ang pagliligtas. Kaya sabi doon, except na kung ang Diyos ay kung hindi nagtira sa inyo, ng ilan sa inyo ay walang natira. At alam natin nangyari doon, di ba? Nung ang Jerusalem ay kinubkob ng mga Babylonian at sinilaban ang mga pader, pinatay ang halos lahat ng tao, subalit nagtira sila. Kanila pong binihag ito. Dinala nila sa Babylonia, ginawa nila itong alipin. Sila yung mga tinutukoy ng Diyos na tinira niya. At nagpatuloy ng lahi ng mga Israelita. Okay? So, ibig sabihin ni Isaias na kung walang ginawa ang Diyos, ang resulta ay total destruction. Okay? So, ibig sabihin, we can do nothing para sa ating pong salvation. Ngayon, ito yung mahalagang point in connection doon sa gospel na ang tao po ay hindi maliligtas hanggat hindi niya nare-realize na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Okay. Nakakalungkot dahil marami po na nagkakaroon ng altar call, pinapatanggap kay Jesus, okay, at kanilang pinoproclaim na anak ka na ng Diyos ngayon kasi tinanggap mo si Jesus. Without knowing sa kanila pong kalagayan na hindi sila karapat-dapat sa salvation. Hindi nila alam na ang kanilang pagkatao ay mistulang walang magandang bahagi sa kanila. Hindi sila karapat-dapat sa pagiging kapamilya ng Panginoon. At dahil dyan, marami pong tao ang nadaya. Okay? So, ganito po lagi ang kalagayan ng isang tao.
patuloy nilang tinatanggihan ang kautusan ng Diyos at akala nila ay kaya nilang takasan ng Panginoon. Okay? Alam natin na ang salvation po ay tanging sa Diyos lamang nagmumula. Okay? So, kung gusto ng isang tao na maligtas, without knowing na sila po ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan, ang dapat gawin ng isang tao ay makumbinsin niya ang Diyos na siya iligtas. Pero, alam natin na hindi mo kaya kumbinsin ng Diyos na iligtas ka. Ngayon, hindi mo kaya kumbinsin ng Diyos na iligtas ka, ang pwede mong gawin, takutin mo ang Diyos. Diba? Lord, kung hindi niyo ako ililigtas, papakamatay ako. Kaya kung ano man ang dapat mong gawin. Pero hindi mo rin pwedeng gawin yan. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Okay? So, kung wala kang magawang paraan para iligtas ka ng Diyos, ang tanging dapat ang pwede mong gawin ay takasan ng Diyos. Diba? So, para hindi ka umani ng hatol ng Panginoon, itakasan mo ang Diyos. Okay? Pero, ang totoo, kahit na anong gawin ng tao, ay hindi niya kayang takasan ng Diyos. Dahil sabi nga, ang Diyos ay nasa lahat ng dako because God is everywhere. At yan yung mababasa natin sa Psalm 139. Hindi ko na po pinost yan. So, pwede mo ninyong gawing assignment yan. Yung buong chapter ng Psalm 139, ay yan po ay binanggit ni David na kung sino ang Diyos. Okay? Na hindi niya pwedeng pagtakuan ng Diyos. Hindi niya pwedeng takasan ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng iba, sabi na, para hindi ako maghirap, hindi maging miserable ang buhay ko, ay kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral, kailangan ko magsikap sa buhay, at kasi hindi na ako aasa sa Diyos. So yun yung malaking problema ngayon. Ang akala ng iba, na kapag namuhay sila ng hiwalay sa Diyos, magkaroon sila ng magandang buhay dito sa lupa, hindi na nila kailangan ng Diyos, which is mali. Yan akala ng iba, at dahil sa kanila pong narating ay hindi na nila kailangan ng Diyos. Alam natin, di ba? Ang dami hong nangyayari gano'n. Mga mayayaman na bigla na lang nabubuwal. Wala rin nagawa kanilang kayaman. Sa amin po sa bundok ay merong isa medyo umangat-angat sa buhay na dating wala pero nilog ng Diyos. Nagumanda ka niyang buhay. Nagkaroon siya ng construction firm dahil pinagkatiwalaan siya ng gobyerno. So dahil sobra-sobra ang pera, nung kami po ay pumahayo din sa kanilang bahay, yung asawa niya naging active sa Panginoon, pero siya, sabi niya, narinig ko sa kanya na sabi sa kanyang asawa, kayo na lang ako pumunta sa langit, kaya na lang ninyo ako. So kailan lang? Last week lang, sa edad na 52. Yung heavy equipment na kanya pong dinadrive, siyang pumatay sa kanya. Hindi niya akalain niya. Ang sarap na kanyang buhay. Pero dahil sinuway niya, nababae siya. Nagkaroon siya ng ibang babae. So, gawin mo natin. Kaya mag-iingat po ang mga may partner na tapat sa Diyos. At ikaw ay hindi tapat sa Diyos. Hindi malayo, alisin ng Diyos yung hadlang sa isang tao naging tapat sa Kanya. Medyo may hugot po ako doon. Pero yun ang katotohanan. Na kapag ka ang inyong partner ay naglilingkod sa Panginoon, huwag niyong pagsisilusan. Huwag ninyong aagawan ng oras ang Diyos. Huwag ninyong isusumbat na ang oras na pinibigay niya sa Diyos ay dapat sa ilang. Dahil kung hindi, aalisin ka ng Panginoon. Okay? So, mga kapatid, lahat ng ating mga ginagawa ngayon, pananagutan natin sa Diyos. Tandaan natin, nagkakaedad tayo, tumatanda tayo, darating ang araw mamamatay tayo. At 1 Corinthians 7:8, after death there is judgment.
Pagkatapos mamatay ang isang tao, kasunod ka agad ang atin. So meaning, pag iniwan natin yung ating katawan lupa, automatic harap tayo sa Diyos face to face. At kung hindi tayo namuhay dito na ayon sa kalooban ng Panginoon, tatanggapin natin ang hatulan siya. Doon pa lamang natin marirealize na tayo pala nagiging hopeless, nagiging helpless. Wala tayong pwedeng magawang plea para mabago ang hatol ng Diyos sa atin. So ngayon, ito yung problema. So, ang iba, pag nakarinig ng ganitong mensahe, sige, ayusin ko na buhay ko, magpapakabait na ako, magpapakabuti na ako para ako'y maligtas. Hindi mo rin po pwedeng gawin niya. Dahil ang sinasabi ng Biblia, ang salvation is by grace, not by works. Hindi mo pwedeng masabi mong pakabait ka. Pwede ka magpakabait ngayon, pero paglabas mo, balik na uli natin mong pagkatao. Dahil bakit? Ang sabi ng Romans 8 verse 7, kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magawang sumunod sa Diyos. So kung magde-decide ka lang na magbabago ka without realizing na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos at hindi ka umani ng habag ng Diyos, mananatili yung talukbong mo sa pangunawa. Ang tanging nililigtas ng Diyos ay yung kanyang kinahabagan. At once na nahabag ang Diyos sa atin, inaalis ng Diyos yung talukbong sa ating pangunawa. Kaya iintindihan natin yung order ng salvation. At doon pa lamang tayo magkakaroon ng pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Diyos. Kaya, ano ba sabi dyan sa 2 Corinthians 3 verse 16? Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maalis ang takip sa kanyang isipan at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin na hanggang tayo'y maging tulad niya. So, hindi mangyayari yan kung ikaw lamang, magde-decide ka lamang na magpapakabait ka na. Para ikaw ay maligtas. Wala akong salvation sa pagpapakabait. Bagamat ang taong naligtas ay nagiging mabait. So, iba yung pagpapakabait na sinadya mo. Kasi po, ang kabaitan na mula sa Espiritu, that is consistent. Planuhin mo man ang pagkabait o hindi, nagiging mabait ka sa lahat ng panahon. Kaya yung tao kung na sinasadya lang ang pagkabait, ngayon lang yan. Naranasan ko po yan. Nung ako po'y nasa Makati pa, katrabaho ko sa City Bank, na sabi ko, bakit ganito? Ayaw ko ng manigarilyo, pero ano yung panawagan ng sigarilyo? So sabi ko, na ako po na manigarilyo, sabi ko, bumaba ako. Doon ako bibili ng merienda sa baba. Kasi doon sa baba ay sa baba ng building mo titignan ng mga kukoy, mga lumpia. Yan. Pero pagbaba ko, ang plano ko, bibili ako ng merienda. Pero nung pagbaba ko, ang nabili ko sigarilyo. Umuutok ako ng sigarilyo. Makalimig mura mo. Ba't ganito? At sa halip na pagkain bilang, bakit sigarilyo binili ko? Nilamukos ko yung sigarilyo. Ayaw ko na. Natigilan ko, isa, dalawa na iba, pangatlo na iba, balik. Bakit? Nandun pa rin ako sa dati pagkata. Nandun pa rin ako sa pagiging makasalanan. Sa pagiging alipin ng kasalanan. At ang taong makasalanan ay alipin ng kasalanan. At ang sino mang alipin ng kasalanan, kahit gustuhin mong lumaya sa kasalanan, hindi ka makakalaya. Dahil ano sabi doon sa Romans 8 verse 34? Na-advance ako. Mamaya na lang. Manatapos ako tayo. Ngayon, hindi natin, ito yung katotohanan. Na you can't even create within yourself the desire for God. Okay? Yun yung sinasabi na 2 Corinthians 3:16. Na maliban, baklasin ng Diyos yung talukbong sa iyong pangunawa, hindi mo maiintindihan ang order ng salvation na Panginoon. Dahil ang tao ay isang karnal. Meron tayong natural mind. At ang natural mind na yan ay salungat sa Diyos. Ayaw niya na magpasakot sa Diyos. Okay? So,
At hindi natin kayang baguhin yung ating pong likas. And only God can do that. At Diyos lamang ang pwede magbigay sa atin ng bagong kalikasan. Kaya nga, ang order, kailangan sa John 3:3, maliban ang tayo panganak ng muli, hindi siya makapasok sa kanya lang. At ang magbibigay ng kapanganakan, hindi natin kayang gawin yan. Tanging ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng bagong likas, bagong buhay. Okay? So, yan po yung papasok, yung ating pong third and last point. Okay? Na our salvation is entire of God. It's sa verse 9. Tanging ang Diyos po lamang ang magbibigay sa atin. Ano sabi doon sa verse 9? Kung hindi nagtira ang Diyos. Okay? Ibig sabihin, kung walang ginawa ang Diyos, wala hong maliligtas. Kung hindi nilob ng Diyos na magtira, walang maliligtas. Okay? So, ang Sodom po at Gomorrah, ito yung perfectly pictured ng the gospel. Bakit po? Kasi, sa Genesis chapter 19, verse 14, tinan po niyo kung nangyari. Sabi niya, kaya, pinuntahan ni Lot, okay, ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil nilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Okay? Verse 15, nang magbubukang liwayway na ay nagmamadali si Lot, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi niya, nila, bilisan mo, dalhin mo na ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis na kayo agad. Dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Verse 16, hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Tanyo, si Lot, andyan na, parating na yung asopre, ang apoy, sabi ng anghel, bilisan nyo! Hatakin mo na ang mga anak mo at lumabas na kayo. Pero si Lot, dahil nandun pa sa kanya yung kanyang pagiging makamundo, sabi niya, andito ang negosyo ko. Andito yung kayamanan ko. Andito yung mga kaibigan ko. Kailangan ko bang umalis? So sabi, naawa ang Diyos. Naawa ang Diyos. Anong ginawa? Kinalagkad sila palabas hanggang sa dumating sa lugar na safe na sila. See? Kung walang ginawa ang Diyos kay Lot at kanyang pamilya, hindi sila maliligtas. Ganon din sa atin. Kung tayo lang ang ating pong likas, nananatili tayo sa mundo, mas pipiliin natin manatili sa mundo. Mas pipiliin natin na sa pamamahala ni Satanas kaysa sa doon sa soberenya ng Panginoon. Pero dahil daroon yung grace, yung habag ng Diyos, sabi na, dahil naawa ang Diyos, see? Kaya ang tanging hangarin natin yung habag ng Diyos. Dahil kung hindi nahabag ang Diyos at sa kanyang pamilya, lahat sila total destruction. Ubus sila. So, tanyo? So, salvation is entirely of God. It is His work from the beginning to end. Mga kapatid, ito yung mensahe sa atin na Panginoon. Kaya, kanina, ang Diyos ay ilaw, walang anumang kadiliman sa Kanya. Yung sinasabi ng 1 John 1 verse 5. At dahil siya ay ilaw, walang anumang bahid na meron tayo na nalilingid sa Diyos. Alam ito lahat ng Panginoon. Nakikita niya ang anumang bahid sa buhay po natin. At wala tayong maaaring gawin sa ating bahid na ito para tayo malinis. Kundi tanging ang ginawa lamang ni Kristo. At hindi natin kayang alisin yung bahid na yan. Dahil siya sabi ng John 8 verse 34. Kahit na iwasan natin ang kasalanan, hindi tayo makakaiwas. Kasi alipin tayo ng kasalanan. So, tanging ang Diyos po lamang ang maaaring gumawa nito. At yan ay sa pamamagitan ng habag at dugo ng kanyang anak na si Jesus. So, ano magiging dugo natin? Magpapatuloy pa ba tayo? Kaya sabi ni Isaias, bakit nagpipilit kayo? Gusto niyo pa bang madagdagan?
So yung pananatili po natin sa ating pong dating pamumuhay ay para bang mistulang hinahamon natin. Sige Lord! Tingnan natin kung sino mananalo sa atin. At alam natin, wala tayong panalo sa Diyos. Nilikha ka lang. Isa ka lamang tuldok sa mundo. Nasa isang pahit, maaari tayong mabra. Okay? I hope nakatagat po ng ating po informasyon pagdating sa word ng salvation. Let's pray. Muli, dakilang Ama, kami nagpapasalamat sa iyo sa inyo pong patuloy na paglingap sa aming pamamagitan ng inyong mensahe. Patawad, Panginoon, dahil po kami ay minsan naging arrogante kami sa inyong pong harapan. Naging self-righteous kami. Wala kaming excitement sa pagdating ng pananambahan dahil hindi naman namin nakita na ang pananambahan o pag-church ay nandito yung aming kailangan. Alam lang namin, isa lamang itong ritual na maaari namin paglaanan ng oras. Subalit, higit pa rito ang inyo pong sinasabi sa amin ngayon na dapat alam namin kung ano ang kailangan at alam din namin. Dapat kung kanino nagmumula yung aming kailangan at alam din namin kung ano yung kaligayahan namin sa inyong harapan. Ama, patawad po sa lahat ng ito. Dalangin namin, O Diyos, yung nalalabi pa naming buhay sa mundo ito ay magamit ka po natin para talagang magawa namin, masunod namin kung ano po ang nais mo sa buhay natin. Ano yung design mo sa amin. At sana makapagbigay ka po kami ng kasiyahan, ang kaluwalhatian, ang kaligayahan sa inyong pangarapan. Lahat ito, ang hiling talaga. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.